Mga kaibigan, eto ang mabilis na balita natin. Kai Sotto nauntog pa ata sa board at sahod niya, pati na ng mga top players sa Japan. Watanabe $5 million, Tominaga $2 million, si Kai at mga Pinoy. At pag-uusapan din natin si Remy Martin, pumirma na at maglalaro nga sa Europe. Simulan po natin kay Remy Martin para naman po may balita tayo sa kanya after po na nakakalungkot talaga na nangyari sa kanya dito sa Gilas SEA Games. Napasama siya sa pool, sa lineup pero hindi siya pinayagan ng host dahil bawal nga daw po ang naturalize. So itong magandang balita naman sa ngayon ay pumirmo po siya, maglalaro na siya sa Europe, sa Iceland mga kaibigan. Babalik po siya sa dati niyang pinaglaruan na team. Naging scoring leader pa ata siya na liga na ito. So yan ang good thing at update natin kay Remy Martin. Punta na po tayo kay Kai Sotto. More active si Kai dito sa kanilang mga warm-ups, sa kanilang mga nakaraang games at mga kaibigan, hindi na tayo may tatanggi. Napakalapit na po, magbabalik na ang pambato natin. Talagang nakakatuwa yan. At ito nakakatuwa, limitado man ang mga videos na lumalabas, yung mga larawan, pero ito ang isang magandang larawan na nakita ko na talagang kita nyo naman mga kaibigan. Nakakatuwa kasi mukhang nagbalik na yung jumping, leaping ability ng pambato natin. Kasi isipin nyo, tinalo ni Kayan, tumama pa yung ulo niya under the backboard mga kaibigan. So yun makikita natin. Yun naman po ay malambot. So nakakatuwa, kita natin to talagang malapit na Kai Sotto. At ang isa pang maganda mga kaibigan, nilabas na po, may lumabas na ng sweldo dito sa Japan, biling yung mga highest paid. Ayon mismo ito dito sa Basket News mga kaibigan, nakabase yan sa Lithuania. Legit talaga to mga kaibigan. Okay ito mga kaibigan kasi magkaka-idea tayo na ganito pala kalaki ang sinasahod ng mga to dito sa Japan B-League. Eto, may nakita ako dito. Hindi ko na pahabain kasi New Year na mga kaibigan para hindi sayang oras nyo. Top salaries in Japan. So yan makikita natin dito. According daw sa source ng Basket News, si Yuta Watanabe yung kontrata ay estimated to reach up to $5 million per season after taxes. So mga kaibigan, tanggal ng tax, $5 million. Kaya pala pinili niya mag-Japan B-League kasi i-renew ang $2 million contract niya sa NBA. At ito pa makikita natin dito, Yuki Kawamura. So ibig sabihin, pinili ni Yuki Kawamura ang pangarap na NBA kaysa sa napakalaking sahod. Kasi sahod niya po sa two-way contract before, dun sa Chicago Bulls ay 600,000 lang mahigit ang two-way contract. So ang sahod niya pala dun sa Japan B-League, sa nung teammate niya si Kai Sotto ay 2.5 million sa Japan mga kaibigan. Napakalaki. So ito bagong-bago si Tominaga, kilalang niya, Steph Curry ng Japan. He's making around 2 million per season in Levaga, Hokkaido. Teammate ni ni Dwight Ramos, laki rin na sahod, rookie from college. So ito na po mga kaibigan ang mga sahod ng ating Gilas Boys dito papasok mga kaibigan, yung mga Asian imports. So ito basahin natin according daw sa sources ng Basket News. Top foreign players in Japan typically earn between $600,000 and $1 million net per season. So yun mga kaibigan, at least nagka-idea tayo. Medyo hawig sa kay Kai bilang top foreign player. Mga kaibigan, yung 1 million na yan o higit pa, hawig dun sa rumor sa kanya sa Spain na $900,000 per month. So baka yun ay net. So ito mga kaibigan, mababasa na natin naturalized players. So isa po kasi yan mga kaibigan ang slot yung mga Asian import, mga foreign players at yung naturalized players. Yung import iba yon. Ito ang import nasa baba nakasulat. So ang average import salary, ang baba pa lang mga kaibigan, $450,000 lang. So mga kaibigan, pero masasabi ko, malaki pa rin, napakalaki pa rin kumpara sa sahod nila kung maglalaro sila sa NBA G League. Shoutout ko po pala yung Santiago family ng San Pascual, Talavera, Nueva Ecija at si Eric De La Cruz, Art Apilado, PJ Manso, Esser Dale, JV Santiago, Agerico Salvador, Larry Gaufo, Dionisio Rupo, Ashu, Rolly Perote, Alvin Alejado at Samuel Salinel. Mga kaibigan, Happy New Year po sa inyo!